Ang kagandahan dito sa Hamana, may nakapangalan na. Yan yung mga kinala po. Ayan. Hindi na kayo mahihilo. Tagtatatlong kape po yan. Ay, wow! Amin Apo. lahat to? Apo. Wow! Tagtatatlong kape po. Oo nga. Ah. After this po, pag na-check na natin yung bahay, meron po tayong orientation. Doon na sa Hanover. Congratulations! Congratulations po. Sa video na to, samahan nyo kami sa actual turnover ng bahay ng Pascual family dito sa Hamana Home. Kasama natin ang kanilang authorized representative na si Miss Lilian at ang contractor nilang si James habang isa-isang chinecheck ang buong bahay. Malalaman natin kung ano ang unang ginagawa sa PMO bago ang turnover, paano isasagawa ang actual punch listing at ano ang mga dapat tignan bago tanggapin ang isang bagong bahay. At kung bakit napakahalagang prosesong ito, lalo na para sa mga OFW na hindi makakauwi agad. At sa huli, malalaman natin kung pasado nga ba ang bahay para sa acceptance at ano ang mga sumusunod na hakbang bago simulan ang renovation. Kaya kung gusto mong makita ang totoong proseso ng turnover ng isang bagong bahay, samahan mo kami hanggang dulo. Hi everyone! Welcome back to our channel. Ako nga pala si Kuya George ng Kasanting. Kung bago ka pa lang dito, ang channel na ito ay tungkol sa actual property tours, real estate tips at mga totoong experience ng ating mga client para mas maintindihan ninyo buong proseso ng pagbili ng bahay dito sa Pilipinas. Ngayon nandito tayo sa Hamana Homes para tulungan ang Pascual family na kasalukuyang nasa USA ngayon at Oktubre pa sila this year makakauwi. Tayo muna ang magiging mata nila para siguraduhin maayos ang kondisyon ng bahay bago nila ito tuluyang tanggapin. Kung OFW ka rin o may pamilya kang nasa abroad na nagpapagawa o naghihintay ng turnover ng bahay nila, sana makatulong itong video na to dahil ipapakita natin ang aktual na proseso mula umpisa hanggang dulo. Tara, umpisahan na natin! Hello mga kasanting! Hi! Kamusta po kayo? May assist po tayong client sa Hamana Homes, guys. Sila Ma'am Tess and Pascual family. Shout out po. Avail po nila isa dalawang property po. At isa po sila sa mga nakakuha noong na inopen ni Hamana yung lot only. So, mayroon pang in-offer doon ng mga lot only. Then, same time, adjacent nila or yung katabi ng property na lote is yung bahay, which is dati duplex, yung Miana model, pero parang mas maganda yung orientation pag naka-adjacent siya doon sa Nanea model, yung single attached. So ang ginawa niya is nagpalipat po siya doon sa Nanea. Right? Okay naman, naging okay lahat. So, ngayon is for punch listing natin na by October, dito na sila. By the way, ako nga pala si Kuya George. Kasama ko ngayon si Ate Ate Mitch! Mitch. So, nagbablog po kami about property near at Clark. Yun yung mga listing po natin. Kung gusto nyo pong makita lahat ng mga in-offer po natin, punta lang kayo or type nyo lang po sa website namin, kasanting.com. Yan, kasanting.com. And then, scroll nyo lang pababa. Meron din po dyan map search. Makikita po ninyo kung ano yung location, yung mga property. Kung mayroon kayong gustong preferred location, mas maganda yung map search. Medyo nyo siya. Scroll nyo lang yung mga properties natin dyan. From time to time, ina-update po natin yan. Now, about the computations, possible po yung iba po hindi ko pa na-update since medyo mabilis po yung pag-increase ng mga properties. So, guys, na tawagan nyo ako or i-book po yung appointment, no, for site viewing. So, matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-visit sa Hamana. So, let's check kung ano na yung community doon. Let's go! Alright guys, so we're back on track papuntang Hamana Homes. So as you can see, along Mabalaka to Magalang Road po tayo. Ayan. So dito lang po yung office natin.
Tsaka yung laundry. Laundry shop natin. Ayan, if you have time to visit. Yung mga in-offer po natin guys is dito po halos lahat. Because this street is very strategic. First, wala pa po siyang mall. So, bakit? Maganda bumili sa wala pang mall. Dahil magkakaroon din in the future. So, bale, marami na po dito. Like yan, nakita natin, Jollibee. Sunod-sunod niya. Bago na po yan, last January na po yun. Ito yung Uni Oil. Bago lang din po yan. And the left side is the Teco. Industrial Park po yan. And then po yung Revisco. And then Gardenia. Yung sa Skyflex. Yan. Malaki na po siyang company. And there's a lot of yung workforce dyan, ano. So if we're planning to live here, malapit lang din po tayo sa Clark, lalo na sa Clark International Airport. Just actually less than 20 minutes, no, yung ating biyahe. And also malapit din tayo sa Santa Ynez Toll Gate, which is may daan tayo na access dun sa papuntang Manila. So if you're, yeah, it's an expressway. So if you're from Manila, ayan po, pwede nyo siyang exit sa Santa Ynez, right side, and then 6 kilometers from the Santa Ynez Toll Gate, yun na yung Hamana Homes. Ayan. So as you can see, we have 4 lanes, beautiful roads, less congested. Commute naman is through jeepneys. No need guys yung tricycle since along the highway na yung ating subdivision, si Hamana Homes. Now, pwede siyang lakarin. Kung halimbawa yung property nyo is nasa phase 1, pwede lang phase 2, phase 3. So kahit 15 hectares lang yung development niya. So ayan yung mga jeepney dito na nag-serve. As you can see, there is Concepcion and Magalang yung jeepney dito. Sasakay ka lang dyan, and then punta ka na sa Mabalacat Gate. Mabalacat Gate to Clark, or diretso yan papuntang Astro. Yan yung sinusundan natin ngayon. And this is the boundary. Ito, Dunkin Donut. Yan, landmark natin. From here, Magalang na po ito. Ito yung boundary ng Magalang and Mabalacat. So we are now entering sa Magalang, which is dito located yung ating Hamana Homes. So this is the showroom. Okay. And yung kanyang commercial is nasa harap, about 1 hectares po yan na development. And meron na silang sample na niligay dito. Ayan. So bago commercial unit natin. And the wide road, the 16 meters wide road. This is all commercial guys. So pupuntahan natin yung sa site na I think nandun na sila. So 2 o'clock, so visit natin. Block 10. Alright guys, so dito na tayo. We are now entering sa community ng Hamana Homes. Hamana, which is the concept is Hawaii. Hamana, Hawaii. Oh nga no, H. Hindi kaya dun yan, Hamana. It's come from Hawaiian. Hawaiian. Nice. Right guys, so while waiting sa SPA, check natin may nire-renovate sila na yung model house dito. Again, shout out po sa family Pascual. Maraming pong salamat po sa inyong pagtitiwala. This is the moment of truth. Nung re-reserve po nila itong bahay na papakita po natin sa inyo, hindi ko po sila na-meet.
nakakita lang nila tayo sa YouTube and then all of a sudden nag-trust sila and yun. Now is the actual turnover. So, mga almost 2 years din nilang hinintay ito. So, first, una muna tayo dito sa PMO. Si Sir James po ang mag-punch at the same time as PA ni Ma'am. Dati ako yung SPA ni Ma'am eh. Tapos, yun, tinransfer namin para at least mas mabilis na yung transaction. Siya po yung sa PMO. Si James. So guys, dito na tayo. Ay, wow. Sikat si Kuya. Siya yun. Ito yung amenities natin. Ayan. Oh, wow. Maintain na maintain. Look at that. Linis, no? Yes. Tsaka ang tahimik. Linis. Pero kung mga nakatira pa. Mm-mm. Ay, madadaanan natin sila Espanta. Ma'am Espanta. Binago nila yung ano eh. Ayan o, ganda. Ayan. Ayan. Wow. Tapos ito naman yung kay na Sir Jeff Bahamonde. Tapos ito naman yung sa client natin si Ma'am Vilma Letters. Vilma Letters. Napapagawa na. Nandito pa ba siya? Oh, isang ideera lang pala sila halos. Welcome po sa unit ni Ma'am Tess Pascual. Ayan. Po yung SPA. Alam ma'am, akala ko siya na yun. George po. Ayan. Ma'am, okay lang masama ko kayo sa vlog ko? Sige po. Ate ko po yan. Apo nga. Kaya tumawag sa akin ka, last Monday yata, nagpa-appointment. Sabi ko, sige ma'am, i-ano ko. Okay. Yan. So before natin pasukin yung actual unit, mag-ribbon cut muna tayo. Yan po yung mga susi. Pakita natin ma'am yung susi. Ang kagandahan dito sa Hamana, may nakapangalan na. Yan yung mga kinala po. Ayan. Hindi na kayo mahihilo. Tagsa-3 copy po yan. Ay, wow! Amin Apo. lahat to? Apo. Wow! Tagsa-3 copy po. Paul, siya po yung sa PMO, Property Management. Okay, congratulations! Tapos na natin yung ribbon cutting. Now is, ano lang tayo? Check muna yung bahay through visual muna tayo, no? Naglagay sila dito ng temporary connection ng electric, ano? So, to check kung umiilaw yung mga bulb. Pero yung mga bulbs, tatanggalin din yan pagka handover. So, ito yung extra lot sa likod na nakuha nila. They're very lucky for it na magkaroon ng extra na lote. And, konti lang yung mga nakakuha ng ganyan, guys, na may extra lot. So, before, ito yung bahay yung ni-reserve. Then now, mas maganda nga ito. Mas open siya. Directly papunta dun sa yard niya. Okay? So, kung unang-una natin titignan yung exterior parts. Sa exterior part, makinis naman siya. Wala siyang mga watermarks. Okay? Yung
Malinis din yung lupa, oh. Walang nakatambak. So, ito yung mga provision na to ng mga laundry. Okay? Alright, guys. Pasok tayo dito sa loob. Yan. Okay, so there's an improvement here. Dati, wala yan, no? Sa mga tina-turnover natin. Yan. Okay. Or meron na yan siya. Not sure kung sa aircon. Kahit mag-estanan, may sa pressure. Iiba-iba kasi yung pressure. Walang water, sir? Wala sir, nakakat daw yung pina. May ginagawa daw sa mga pina namin sa main source. Pero kanina umaga, nag-overall, meron naman po. May nganin ng after lunch ko. May mga ongoing atas na hindi niya natin. Pero once na balik kayo sir, yun yung mga test. Kung may good sir, pwede naman i-raise. Babalikan na. Yeah. Yung sa electric. May electric tayo sir, kung wala lang tayo pa. Pero yung mga electric Sige, sir. Hindi siya. hindi po. Marami siya. Parang mas malaki to, no? Naniya, kaso complex na niya. Kaya kunin Ay, Onea. Kaya pala. So, siya ng Naniya. kaya pala na nibago. Yung dating unit nila Miana, sige. Onea. Katulad siya ng office type. Kaya kung gumagawa ka dito, mag-check niya naman dito eh. Hindi na kami ng number. Tayo. Hindi naman siya. Ito pala yung tubig. Pero mahina lang. Usually dapat meron to sa checklist. Pero since na ayusin din ni ma'am to, so most likely, i-accept na niya kung minimal lang naman. Like, nakita natin, medyo minimal lang. Wala akong major fix dito. So, yun lang yung gagawin dito, yung mga cabinets, fixtures. Taas tayo. Hindi naman siya nagbago sir, kung tayo na. Yun yung hindi. Sa railing niya, malinis. Okay. Check natin to. Yan, ay naman siya. Okay, let's go. Akyat tayo sa taas. So, ito yung hallway. Titingnan natin dito yung mga watermarks. Kasi ito yung palaging pag mga itong sliding glass, may mga silicone kasi yan. Minsan, pag matagal na, may mainit, dumulutong. Pero malalaman mo yan kapag dito pa lang may watermarks. So far, wala naman siya. Okay. Doorknobs. Okay.
Dito naman tayo. So, dati, ito, nasa may hagdan. So, yung mga Onea and Danea, rearrange nila. So, nasa in-between na siya ng mga guest room. Okay, so hindi na tayo makaka-test ng water. Pero check natin yung pressure niya kung aakyat ba. Kasi yun yung kailangan natin ma-check eh. But sabi nila pagka may tawagin lang naman sila. Which is, they did. CV. Medyo stiff. Yan. Ayan. Ano lang pala, hindi nagagamit pero okay na siya. Hilahin mo lang talaga siya. Right. Next. So maganda to eh, LVT tiles. Madali lang siyang punasan. Ito yung second bedroom. Check natin yung window. Check leak. So far, okay naman. Imagine mo ganyan yung lupa niya. Ganda na. Nice. Ganda. Hira. Tapos ngayon kasi yung mga may extra, yung mga lupa, naka-hold ngayon. It's parang, ano siya, nire-design. Ito. So, itong kakabila, fix to, fix. Fix window. Yeah, isa lang talaga yung nabubuksan. Ito, pwede itong ito. Okay, wala yung laman. Ito. Dito siya. Or split type, depende sa kanila. Pero ito, yung split type ng pag-master, meron siyang tawag nito, deposit. May deposit na. Nice of one. Dito sa master bedroom, check natin yung door. Okay siya. Check natin yung window. Check natin yung lock. Yung provision for split type aircon. Hindi siya pwedeng window type. Yes. Ito naman yung floor to ceiling tiles. Dito lang siya, pero pwede ka mag-impose dito na glass na lang. Pero the good thing about wala din yan sa mga sa iba. Wala akong nakikita. Oo. At least nilagyan na nila yan. Yan, okay siya. Exhaust. Yan. Maganda to. Medyo basic yung kanilang but
good na rin as of now. Dito tayo sa balcony. Balcony. Ganda ng ano nila, oh. Glass. Yung talagang solid. Mabigat. Mabigat siya. Mabigat siya. Yeah. Ito yung drainage, oh. Okay. So far, satisfied naman ako sa nakikita ko. Okay. Satisfied ako sa nakikita ko. And naman ako kumbaga may nandito naman yung contractor nila. Kung may check natin kung may nakita pa sila. Dito kasi gusto ni ma'am, ako sa suggest ko. Sa gusto niya dito yung master bedroom. Bed frame. Ito pa sa sliding siya dito. Para ibang bansa kasi Sa hotel, pang hotel type. May dalawang bedside. His and her table. wala pa naman yan. Sa master bedroom sa isa. Oh, na-focus ko naman. May ano naman. As build plan. Oo. Oh, tama. Para hindi ka na magsukat-sukat sa. Kasi, ayun, detail talaga yun. Okay na, anak. Doon tayo sa baba. Ito, semento to. Yung floor. Okay na? Accept niya naman? Okay, wala naman eh, no? Okay naman eh. Oo. Ako din, nag-ano ako din. Mas malinis pa nga ito eh. Sa iba kong punch list. Apo, makikita mo kasi pag may hindi mo matatago, hindi mo makikis yung mga leak, water leak, hindi mo makikis-kis agad yan eh. Wala na pag mga bintana yan. Oo. Tsaka wala. Apo. Pero ang ko lang po dyan, kasi meron akong client doon nung nag-punch list kami sa water. Kasi malakas yung pressure ng water eh. Baka yung mga pipe hindi pa masyadong naka-fit. So, pag nakabalik po kayo dito, yun agad yung niya. Apo, check. Kasi after this, meron kayong mag 30 minutes yung orientation. Tapos na kayo yung tawag nito, yung sa water application. Sila naman yung para matest natin yung water. Kasi yung client ko kasi, umutok siya hindi umakyat yung tubig. Para at least lang, pagdating nila, okay na. Sige po. Ayan po sa kabila. Doon ko pinark. Ayan, so Ma'am Tess, okay na po. Bale, ang gagawin na lang po is orientation. Sa orientation, nandun po yung mga policy po dito, acceptance ng house. Minimal lang po yung ating nakita dito, no? More or less, malinis siya sa mga na-punch list na natin. And, yeah. So, for now, i-accept na nila and
application ng water para at least usually sa punch list dapat yung water talaga yung natitest. Isa din yung plumbing. Ay, sige ma'am. Okay pa. Ma'am, doon yan sa ano sa di ma'am sa ano convoy na lang tayo. Ha, convoy tayo. Nandito sa okay. Tara. Ay kay Ma'am Divine, yung village admin dito para dun sa presentation since na okay na kanila i-accept yung unit para ma-applyan na ng water. And yung electric naman, tutulungan din natin siya dun. Okay? So, wala yung problema. Para makapag-start na siya magpaayos ng bahay niya. So, by October, pag dito na siya, madali na lang. Okay. So ito yung any concern ma'am, dito na po kayo niyan sa village admin kay Miss Divine po. Apa, mabait po yan. Dito po yan. Dito rin po kayo pumunta? Andon. Ano kasi yung laki dito? Kasi stay kami sa... Oo. Kasi gusto mag-feel ni ate. Yan, oo. Apo. Lahat sa kanya. Okay guys, so after ng checking punch list natin, pag okay na sa kanila, babalik ulit sa PMO. So, ayan po. Ayan po. May Mandawi card na po siya. Ganyan. Wow po. Century. Masimigas, asukal, tapos chain. Sa Pong Choy. Construction guidelines and house rules. Si engineer ang kailangan nila. Century. Limited lang to sa mga kumukuha ng bahay dito. Yan. Ini-export to nila eh. Kaya hindi mo masyadong makikita to sa mga convenience store. Ito yung card. Ganda. Ang social pag nag-turnover dito. Ang social. Fairness. Ganda yan ma'am. Wala kang mabibiling ganyan dito. Exported yan. Apo. Yan yung mga in-export ng Century. Apo. Cute. Pampaswerte. Sugar. Ito yung una dapat ipapasok. Apo. Ito yung asin. Di ba? Tapos dito yung guideline nila. Instruction. Diba? Mga regular, mga pwede, hindi pwede. Kanyang magpaano? Pa-connect. Ma'am, pwedeng kung magpa-install na yan, bigay mo lang sa akin yan. Ito yung So, processor ng ating title. Yan. Bale, ito yun ma'am. Yung una is yung pagsasign ng deed of absolute, yung deed of sale, payment of taxes for registration, transfer of tax of registration fees, title transfer, tax declarations only. Bale, ito ma'am, si Sir Orchi naman na mapaprocess nito. Under pa rin po siya sa customer management. Yes ma'am. Yan po yun. Then, ito yung mga kailangan natin i-sign. Na yung Notice of Unit Inspection and Acceptance. Notice of Unit Inspection and Acceptance, ma'am. Ito yung email na pinadala ni Sir John Carbogarin. Bale, isa-sign nyo lang po siya sa baba na katunayan na nabigyan kayo ng invitation. Yun lang naman po ang purpose ng sign nila. 3 copies yan, ma'am. Bibigyan naman din kita ng copy. Yan, accept na ni ma'am yung unit. Bago tayo pumunta sa Certificate of Unit Acceptance.
So, acceptance na. Ayan guys. Acceptance. Challenge accepted, ma'am. Yes. Kamwat na eh. Ito naman po yung Certificate of Unit Acceptance. Katulad ng po siya nung dun sa PET. Bale, para yung ma'am, yung gagamitin kay Pelco, may separate copy ka. Isa ka pang copy. Bale dito ma'am, katulad nga ng sinabi ko kanina, pipilapan mo lang. And then yung post office nila, and then yung current address, kung saan sila nakatira. Ngayon. Or yung, siguro ma'am, yung sa address nyo na lang, para kung may kailangan mo ipadala, sa inyo na lang. Yeah, Pwede. tama. Tapos dito ma'am, yung SPA. Yeah. Signature. Tapos, explain ko lang din po yung laman ng Certificate of Unit Acceptance. Number 1, kayo po yung buyers ng Hamana Homes House Model Punea Duplex Deluxe, Block 10, Lot 41, Phase 2. Of your unit satisfaction, bale, in-examine natin yung unit natin kanina ma'am, wala naman po tayo nakita problem. Concern tayo ma'am, punta lang po tayo kay RFM or kay Residential Facility Management para i-report or i-coordinate yung mga concern sa ating unit para may proper documentation tayo sa mga concern. Kasi Apo. mismo po yung kakausapin natin doon. Right. And then, doon din tayo nagpapaalam sa modification at saka magpapa-approve ng plan. Yung mga sa number 3, ito po yung dito po sinasabi na officially turn over na namin sa inyong unit. Bale, yung unit nyo, bale. And then, number 4, dito po yung warranty natin. Bale, ang ating warranty is 1 year or 1 rainy season. Bale, July 3, 2026 ang start ng ating warranty. Then, ang mag-expire po siya ng July 3, 2027. Yung warranty. No, check nyo na lahat, ma'am. Yung sinasabi ko, ma'am, na ano. Yeah. And then, Akin ba to? Copy ko ba to? yes ma'am. So, Bibigyan pwede ko bang sulatan to? Yes ma'am. Pwede ba? May spare ka naman po para sa electrical. Yeah. Bale, ang ano lang po dun sa ating warranty is yung plumbing, electrical, roofing, and other concern na ma-experience natin during our warranty. And then, naka-indicate din po dito na yung hindi po kasama sa ating warranty is yung wear and tear or yung pagkaluma ng mga accessories na naka-install sa ating unit like yung mga electrical fixtures, lock set, and plumbing fixtures, and paint. Like yung kapag na yung pintura, ma'am, iiba na siya ng kulay. Bale, kayo na po yun. Sagot nyo na po yung gastos para sa maintenance ng ating pintura sa ating. And then, nakasulat din po dito na any renovation or modification done by other contractor will meet these guarantees boy. Bale, kapag magmo-modify po kayo, better po na i-coordinate natin kay RFM para kapag nakita niya na na-modify na yung unit is hindi niya i-void yung warranty lahat. Kasi po ma'am, kapag walang coordination kay RFM, tapos nakita niya na na-modify kayo, tapos nagka-concern kayo, sasabihin niya na hindi na pasok sa ating warranty kasi minodify niyo na yan. And then, wala siyang abiso sa kanya. Kaya, better po natin na abisuhan natin lagi si RFM. Okay. And then, yun lamang po sa warranty. May katanungan pa ba? Wala na. And then, number 5, dito naman po yung mga kailangan natin bayaran. Letter A, real property tax or amilyar. Si amilyar po is 2026, bayad na po. Bali yung 2027, personally kayo na po yung magbabayad, no? Pero dahil hindi pa naman title transfer sa yung property natin, si developer pa yung magbabayad. Ang ano nun po, after ma-title transfer is doon namin ibibigay sa inyo yung charges ng amilyar. And then, letter B, maintenance fee or as of use. Sa ating village, may as of use tayo or maintenance fee. Depende po yan sa lote natin. Bale, kung ilan yung in-avail na lot area nila, Ma'am Teresa, is imumultiply po natin ng 17 pesos per
month po yung bayad natin. Hindi ko lang alam kung ilan yung ano na. 90 yung sa UNEA, pero yung sa lot only ata, hindi ko sure kung 107. Pero ito ba, na-discuss na to before pa lang, inuulit na lang or bago to? Yun yung hindi ko alam, ma'am. Pero alam ko kasi ang advice sa akin, i-discuss din to sa inyo. Pero hindi ko alam kung na-advise na ba kina-miss sa inyo Oo. yung asok juice or maintenance fee. Pero tanongin nyo na lang po sila. Asok juice? Hindi pa yan, sir. Hindi pa yan. Bali, Most likely. yan ma'am. Bali, kung ngayon pa lang, sabihan na lang po sila. Yan po yung standard, ma'am. Kahit saan naman village meron naman Apo. asok juice. Or Magkano ngayon, sir? 17 pesos. Mura na yan. Sa ganyang amenities complete. 17 pesos? Apa. Per month. Per square meter. Per square meter. Bali, dalawang property yung sa kay Ma'am Tessa na yun, ma'am. Yung lot only, tsaka yung sa Uneya na may bahay. Bali, separate po yung bayad niyo. Bali, yung sa Uneya, 90. Bali, 17 pesos times 90 square meter. Yun po yung magiging per month pabayaran ni Ma'am Tessa. Pero ang currently, hindi pa naman naniningil si RFF sa asok juice or maintenance fee, ma'am. Kaya, hindi pa naman kayo magbabayad. Kailan din mag-start to? I-advise naman din po. Apa. Alam ko kasi, Developer pa, ngayon. under developer pa yung pagbabayad ng asok juice. Kaya, i-advise na kayo ni RFF kapag magbabayad. Tapos yung lot, anong size mo? Hindi ko sure, ma'am. Hindi pa sure. 107 yung alam ko. 101 lang pala. 101. 101. Laki. 101. I-separate, namin yan, mga turnover. Bale, hindi pa siya turnover ngayon. Yung lot 101? 101. Okay. And then, sa letter C, utilities fee, electric, and water. Bale, yung sa electric, si Pelco 1 ang person na magbibigay ng billing monthly. Kinulang Ma'am Tessa kapag nakamagin na sila or kapag may metro na sila. Okay. And then yung sa water, ma'am, sa Hamana yan, bali ang wala pa naman kayong water meter, kaya hindi pa naman kayo magbabayad ng water consumption Kailan pwede mag-request ng water? meter, ma'am. Water Upon pagbayad ng move-in kasi, ma'am, automatically si RFM na ang may hawak ng pag-install ng water meter. Ang alam ko lang is Form wala lang. pa silang service provider, kaya pa hindi pa naglalagay ng water meter. Pero may tubig naman tayo kasi sarili naman natin yung water tank. Tsaka yung supply natin ng tubig. Ang lang doon, ma'am, libre pa yung tubig natin. dito nagagaling pa. Apo. Libre pa. Kay developer pa. Okay. Parang sa asok juice, Mm. wala pa silang sinisingil na asok juice or maintenance fee. And then, pero pwede na silang tumira. Mm. Tapos, ang nagbabayad nun, ma'am, is developer. Bale, si Hamana pa ang may doon. Dapat matira habang libre. Para mas ulit. And then, yun sa letter D, other fees such as subdivision IDs or delivery fees. Dito naman, ma'am, yung sa lang naman, ang may bayad, construction material na ipapasok sa ating village at ipapag-deliver sa ating unit. Bale, 150 per truck po yan. Pero yung mga furniture, appliances, and other deliveries, like yung mga delivery food or what, wala naman pong bayad yun. Okay. Yung construction material lang ang may bayad. And then, ano pa ba? Yun po, wala na po. May tanong ka po ba? Saan magbabayad ng moving fee? Bale, before kayo makagbayad ng moving fee, alam ko muna kayo kay RFM. Mamaya. Okay. And then, kung magbabayad na kayo ngayon, tuturuan naman kayo ni RFM. Pupunta ko po kayo sa cashier para din kayo magbayad. Bale, 3 copies yung certificate of unit acceptance. Okay. The last is the orientation ni Ma'am Divine, the village admin, which is Tito. Di na natin pwedeng pumasok kasi medyo strict si Ma'am Divine when it comes to
orientation. Kailangan talaga ma-in-depth nila yung discussion. Kasi, syempre, very na yan crucial na yan dahil titira na. Tapos, kung may mga problems, ano dapat gawin. Gusto niya, conducive yung walang ibang kausap. Siya lang. Yun. Okay na sila dyan. Diba? Ang ganda. So, ayan. Muli, ako nga pala si Kuya George. Kasama ko si Ate Mitch! Kasabing Dream Home You Deserve. People you trust! Don't forget to like and subscribe if you like our video, and click nyo na rin yung notification bell para malay nyo may magustuhan kayong property dito sa Pampanga. Lalong-lalo na ni Clark. Bye-bye! Bye!